Maliit na bayan, may kwentong galing Indonesia. Cavite Challenge continues. From Naik, ngayon naman, papunta tayo sa isang maliit na municipality sa southwestern part ng Cavite. At kung first time mong marinig ang pangalan ng Ternate, baka mapaisip ka rin tulad ko. Ternate? Hindi ba nasa Indonesia yon? Well, yes. At may dahilan kung bakit pareho ang pangalan nila. Dahil ang history ng Ternate, Cavite ay connected sa mga taong nagmula mismo sa Ternate, Molucas, na ngayon ay bahagi ng Indonesia. At hindi lang history ang meron dito. May sariling culture, may sariling language, may mountains, may beaches, at isa sa mga lugar sa Cavite na talagang bagay sa mga mahilig sa adventure at road trip. Bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento. Mula sa tuktok ng bundok, sa malalayang pulo, hanggang sa makulay na kalsada ng mga lungsod. Merong isang hindi natatapos na paglalakbay. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat destinasyon, may isang bagong kwento na naghihintay. Ang bawat tagpo ay nagpapaalala ng kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa sariling bayan. Ang pangarap natin, hindi lang makita ang lahat ng ito, kundi ma-experience ang lahat ng adventures, hamon, at higit sa lahat, pagmamahal sa Pilipinas. Tara, libutin ang sariling atin. Nadumihan na natin Hindi ka makalabas. So, okay, tuloy-tuloy na tayo. Excited na ako sa Maragondon. Konti na lang. Our next stop para sa ating destination after Naik, it's Ternate. Okay, 80 minutes. Let's go, let's go! Matatakot din magmotor. Ay magano. So, papunta tayo sa a bit of a western part ng Naik. Yan, diretsuhin natin yan papuntang dagat na yan. Excuse me po. First time ko makapasok dito. Laking bahay din palang Naik. So, papunta tayo ng Ternate. We are 18 minutes away from Ternate. That's around 9 kilometers. Time check, it's 3:30. So we are refreshed. Nakapag-hydrate din tayo and coffee, dessert na napakatamis. Siya nga pala, bago ko pa makalimutan. Habang bumibiyahe tayo papuntang Ternate, ito na muna ang quick history ng Ternate, Cavite. Ang Ternate ay located sa southwestern part ng Cavite. Isa itong coastal municipality na nakaharap sa Manila Bay. And what's interesting about this location? Habang papalapit tayo rito, mapapansin mo na nagbabago ang landscape. From the more urbanized areas of Cavite, unti-unti tayong napapalibutan ng bundok, kagubatan at dagat. Kaya kung motorcycle rider kayo tulad ko, ito ang hanap mo. Magandang playground ang Ternate. Pasok na pasok para sa mga riders tulad natin. At maraming beses na rin tayo nakapag-ride galing na Sugbo sa Batangas, twisty roads, dadaan ng Kibiang Tunnel, at ito na, Ternate. Kung ang starting point natin ay kilometer 0 sa Luneta Park, Manila, roughly nasa 50 kilometers by road ang Ternate. Depende sa route na dadaanan natin. Normally, around 1.5 to 2 hours ang ride kung motorcycle or private vehicle. Pero syempre, again, Cavite traffic. Kaya huwag masyadong kumampante sa travel time. Ternate is surrounded by some very interesting places. Sa north and northeast, nandyan ang Naik at Maragondon. At sa southern side, papunta na tayo sa boundary ng Nasugbu, Batangas. And sa west naman, Manila Bay. So, geographically, nasa magandang posisyon ang Ternate. One side mountains, one side coastline, at very close na tayo sa Batangas. Now let's go way back. Bago pa naging tourist destination ng Cavite, may isang grupo ng mga tao na dumating dito na may napaka-interesting na story. Ang tawag sa kanila ay Mardikas, also spelled
Merdicas or Mardicas. Sila ang mga Christianized natives mula sa Moluccas, particularly from Ternate and Tidore. At noong 1663, dahil sa political and military situation sa Moluccas, dumating sila sa Manila kasama ng Spanish forces. Eventually, hindi na sila nakabalik sa kanilang homeland at dito sa Cavite na sila nanirahan. And that migration would eventually become one of the most interesting chapters in the history of Ternate. So ito ang malaking tanong, bakit Ternate? The answer is really connected to their homeland. The town is named after the Indonesian island of Ternate, which was the homeland of the settlers in the region in the late 1600s. As they were immigrants from the Moluccas, the town was also known as Bara or Bara, from Bara de Maragondon in Chavacano. Prior to the arrival of migrants, the area was known as Wawa by the native Tagalogs. From the Tagalog Wawa, meaning river mouth or river delta. And yes, may Ternate sa Cavite at may Ternate sa Indonesia, and they're connected by history. Imagine that, thousands of kilometers apart, pero may connection pala ang dalawang lugar. The Mardica settlement in the area dates back to around 1663. Pero ang Ternate bilang independent town, mas magandang i-reference sa March 31, 1857, nang maging independent ito mula sa Maragondon. In short, 1663, roots of settlement, and 1857 became an independent town. At sa pag-research ko, ito ang isa sa favorite fact about Ternate. Hindi lang pangalan at history ang naiwan ng Mardicas. May linguistic heritage din sila. Ternateño, Chavacano. Buenos días, mi nombre Roy Christian Francisco Enriquez. Ito si Roy, tubong Cavite. Pero bakit ibang lengguwahe? Isa itong Spanish-based Creole language na naging bahagi ng identity ng Ternateños. So imagine, dito sa Cavite, may community na silang version ng Chavacano na connected sa history ng Moluccas. Fast forward tayo sa present day. According sa 2024 census, Ternate has around 24,000 residents. Compared sa ibang municipalities ng Cavite, relatively small ang population nito. And that's actually part of the charm. Mas relax ang atmosphere, less urbanized, and mas ramdam mo ang combination ng community, mountains, and coastline. In terms of land area, Ternate covers around 59 square kilometers. For our comparison, Makati is around 27,000 kilometers. So kahit municipality lang ang Ternate, more than twice the land area, ito sa Makati. Small population, but surprisingly large in territory. Ternate has 10 barangays, 10 communities, making up this small but geographically interesting municipality. Pero kung may isang bagay na talagang dinadayo dito ng mga adventurers, ito yun, ang mga bundok. Part of Ternate ay sakop ng mountains of palay-palay mataas na gulod protected landscape. At isa sa pinaka-famous na peaks dito, Pico de Loro. Spanish for Parrot's Beak. Obvious naman. At kapag nakita mo yung iconic rock formation sa summit, maiintindihan mo agad kung bakit ganon ang pangalan. The protected landscape reaches an elevation around 688 meters above sea level. And this is considered as the highest point in Cavite. Yun nga lang, sa ngayon, hindi pa tayo makapag-hiking dahil naghahabol nga tayo ng oras. Pero babalikan natin yan. So that's a fun fact of our Cavite Challenge. Pico de Loro ang pinakamataas na peak or point ng Cavite. Pero wait, hindi lang bundok ang meron ng Ternate. After mountain adventure, beach naman. This is what makes Ternate special. You can literally spend your morning hiking and then later, nasa beach ka na. One of the most recognizable coastal destinations around Ternate is Caylabni Bay. Caylabni? Kaylane? Kaylab? Ano bang pronunciation nito? Caylabni. Ayan na, Caylabni Bay. Beautiful coastline, quiet waters, and that feeling na parang ang layo mo na sa Metro Manila. Pero ang totoo, malapit lang pala. Another place worth checking out is Katungkulan Beach. If you're looking for a more relaxed beach experience, this is one of the place you can explore. At pagkatapos ng mahabang motorcycle ride, perfect pang relax. And of course, who doesn't know the name Puerto Azul?
For many Caviteños, Puerto Azul became synonymous with the side of Cavite's tourism history. Dating resort destination, coastline, mountains, and those old memories of traveling to this part of Cavite. Ganito ang Puerto Azul dati. At ganito na siya ngayon. Pero syempre, hindi mawawala ang faith and culture sa history ng Ternate. One of the important landmarks here is the Santo Niño de Ternate Parish Church. And the devotion to the Santo Niño is deeply connected to the Mardicas heritage of the community. Once a year, history comes alive. Mardicas Festival, a celebration of the town's Mardicas heritage and devotion to the Santo Niño. May street dancing, marching bands, karakol, at fluvial procession. And you'll notice something sa performance. May sword, shields, and warrior-like movements. This isn't just a fiesta. It's a cultural being passed from one generation to another. Ternate is one of those places na kapag dinaanan mo lang, you might think it's just another small town in Cavite. Same as na-experience ko dati. Dinadaan-daanan ko lang talaga ito. Pero kapag nag-stop ka at nag-observe at nagtanong tungkol sa history, ibang kwento ang lalabas. A story of migration, a story of survival, a story of faith, a story of culture, and a story of people who traveled thousands of kilometers but eventually found a new home here in Cavite. And this is exactly why our Cavite Challenge is so exciting. Every town has something different to teach us. Sa Kawit, independence. Sa Cavite City, naval and military history. Sa Noveleta, revolutionary history. Sa Naik, Acta de Naik and the revolutionary government. And here in Ternate, migration, culture, language, mountains, and the sea. Iba-iba ang kwento, pero lahat bahagi ng kwento ng Pilipinas. So papuntang Ternate, Maragondon, ayan yung Maragondon area, ito yung Ternate. So we can, aside sa route na ito, we can take this different route papuntang dagat side. So this is eastern side. Baka makonfuse kayo, pero that's eastern side. Ayan, ganyan na natin. Yan. So that's western side wala, sorry. That's western side ng Naik. So let's explore. Instead of turning left, right tayo papuntang dagat area. Western part of Naik. Madadagdagan na ng konti yung ating traveling time. Pero unusual route yung dadaanan natin. Losing sunlight, although yun pa yung araw, pero medyo na-pressure na ako ng konti. We have 2.5 hours of sunlight. So itong dinadaanan natin, unusual nga naman to. Sulok eh. Pwede ba magtanong dito? Itatanong. Saan yung ginagawang tulay? Patawid ng Bataan. Ramdam mo na dito sa lugar to, ramdam mo na probinsyang probinsya na. To the point na taga saan ka? Taga Naik? Ang layo. Kaya nagtatagalog pa ba kayo dun?
Yeah, medyo dulo na nga ito. So Naik, mas malayo syempre Ternate yung pupuntahan natin. Ternate, ayan sa unahan natin nandiyan na yung mga kabundukan ng Pico de Loro. Hindi na natin mapupuntahan yun. Kung pupunta man tayo ng Pico de Loro, separate na lakad na lang. Pero so far wala pa tayong dinadaanan na mountains. Kasi kung meron man, sipag mo ito yun. Gagawa din natin yun ng kwento. Ina. So itong dinaanan natin sa talagang gilid. Ayan natin mo to. Pero at least ibang route. Yun, the usual natin dinadaanan eh. At least nakita natin yung other side of Naik, papuntang Ternate. Nire-ready na nila. So sasabi talaga. Anong nire-ready nila? Para dumulas lang yung mga wire. Doon? Oh. Yung kaya may tubong ganun. Ang ma-ignoranting tong ano may... Ayun. Kaya, pagkakasya natin! Kasya yan! Kasya yan! Malaki! Malaki! Pasok. Pasok na. Pasok na! Tanda lang po. Okay. Okay. Pasok na. Kalaking truck! Duda tong ano. Hindi, malapad-lapad dyan. Malapad-lapad dyan. Malapad-lapad dyan, Ranger mo. Kala ko mabala tayo ng matagal doon. Buti na lang ganun lang. Pwede ba kayong tumabitabi? Yan, ayos. Iba yung rota natin. Provincia feels. Wala pa ako naaamoy siga. Pero sa probinsya yun yung gusto ko naaamoy. Yung amoy siga. Dito na yon. Usual na dinadaanan natin. Ayun, ito yung banking nga natin. Patar natin. Mm. Tayo yun yung Maragondon. Maragondon. Akit ng Kibyang. Mga tropa ako dito eh. Ito na yung municipal hall. Ano saan dito? Saan dito? Sigurado ka? Saka pinag-ingin. Nag-ingin na ako. Tapang kita ng Tapang kita ng... hours. Ano ba yun? June. Hindi pa naman summer solstice. So summer solstice is the peakest, longest daytime or daylight hour sa Pilipinas. It's on June 26th. So, okay pa tayo. It's just sana lang hindi natin miss out kung saan yung likuan. City Hall. Ayan eh. Hindi ko dun sa loob. Kung saan tayo galing kanina. Sa loob. Ayan, ayan oh. Traffic pa. Kasabay pa si May pabanda ka pa. Kailangan talaga sa buong kalsada. Oo nga no. Hindi pwedeng dalawang lane lang o isang Talaga nagparada sa gitna. Yan ang literal na parada sa gitna ng daan. Buti na lang dito lang tayo. Ayan. Yun yung daan oh. Ayan. Municipalidad de Bahara. Pinaikot pa tayo. Saan yung ospital? Ginagawang ospital. Alright, sige. Tara, tayo yung This is Ternate, Cavite. Ayan.
Napapagod na ako. Ternate. Alright, so that's the bayan ng Ternate. So kung makikita nyo yung araw, medyo pababa na. And so, almost there. Konti na lang mga parts. Lapas na tayo sa kalahati. If you like this video, please give it a thumbs up. And please, do not forget to subscribe to the channel para updated kayo sa mga videos at adventures natin. That's it for today mga parts and mga Mars. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. At lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa adventures, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both.